Ang kwento kong ito ay naganap noong August 3, 2010 sa bahay ng lola ng barkada kong si JC. Ang lola ni JC ay nakatira sa bukid sa isang bayan sa Negros kasama si JC at ang mga apo niya na pinsan ni JC. Niyaya ni JC ang barkada na pumunta sa kanilang bahay para ipagdiwang ang karawan ni lola. Kung kaya't pumunta kaming lahat sa bahay nila. Wala sa isip ko na may magaganap na hindi inaasahan sa bahay na yon. Dumating ang barkada sa bayahe mga 6:30 na ng gabi. Dahil nga malayo ang bayan na iyon, sa lungsod ay halos 2 oras na nagbiyahe para marating ang bayan na nasa bukid. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng mga pinsan ni JC. Hindi ko inakalang napakalayo pala ng lalakarin papasok sa mismong bahay nila. Narating namin ang bahay mga 7 na ng gabi at nandun nga si Lola na naghihintay sa amin. Bigla namang may sinabi si JC sa amin, "Guys, may magwe-welcome sa inyo mamaya. Huwag nyo na lang pansinin." Sabing ngiti na parang ngiting aso. Hindi naman namin iniisip kung ano ang sinasabi ni JC. Pagkatapos nun, pumunta na kami sa kusina at kumain. Habang kami ay kumakain, biglang minang bato sa bubong ng bahay. Sabi ni Lola, Kain lang kayo. Huwag niyong pansinin yun. Ganito talaga dito. Ako ay nagtaka dahil ang mga bahay dito ay malalayo at walang katabing bahay ang bahay nila JC. Pagtapos namin kumain, naglipit na kami ng mga kalat at hinanda ang tulugan namin. Ako at si Jan ay tumulong kay Lola na maghugas ng plato. Si Karina, Jason at Jelay ay tumulong kay JC na maghanda ng matutulugan. Pinuntahan kami ni Lola at sabay-sabing, Mga bata, huwag na huwag niyong papansinin lahat ng maririnig. Mararamdaman o makikita na hindi ka nais-nais. Sila ay naglalaro lamang, hindi nananakit. Basta huwag niyo lamang papansinin. Kaming lahat ay parang nagtaka at hindi namin maintindihan ng lubusan ng sinasabi ni Lola. Kaya pinilawanag ni JC sa amin kung ano ang ibig sabihin ni Lola. Sabi ni Lola, huwag niyo nang pansinin ng mga mumu na nagpaparamdam dito sa bahay. Mumu ka dyan, nananakot ka na naman ah. Ang protesta ko. Paliwanag ni JC, Hindi, totoo promise. Dito kasi sa bahay mayroong mga gumagalang mumu tapos nagpaparamdam sila sa mga bisitang pumupunta dito. Parang wini-welcome nila. nang titrip ka na naman pare ah. Sabi ni Jason. Parang naniniwala ako kasi hindi lang naman si JC ang nagsasabi pati si Lola mismo. At Sabat naman ni Jan. Si Karina ay parang natatakot na at sabing, guys, matulog na tayo. pero inagaw ni Jan ang aming atensyon at sinabi niyang, At may naramdaman ako kanina. "We, hindi nga." Sabi ko naman tapos tumawa silang lahat. Maliban lang kay Jan na parang seryoso siya sa sinasabi niya. Kanina habang nagpapahangin ako sa labas pagkatapos nating maghugas ng pinggan, parang may narinig akong sumisit-sit pero hindi ko nang yung pinansin. Baka kayo yun. Kayo ba yun? Walang umako sa akusasyon na paninitsit. Pinutol na lang ni Jan ang kwentuhan at sinabing, Sige, tulog na lang tayo. 10:00 na ng gabi. pinatay na ang ilaw at kami ay matutulog na. Pero dahil sa kwento ni Lola, JC at ni Jan, ako hindi makatulog. Hanggang sa lahat ay mahimbing na natutulog, ako ay gising na gising pa rin. Katabi ko si JC at si Jan. Hindi ko alam kung anong oras na pero pilit ko pa rin sinusubukan matulog pero hindi ko talaga magawa. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang sinabi ni Lola na parang babala. At maya-maya pa siguro mga 1 o 2 oras ang lumipas ay may kumatok sa pintuan. Sunod-sunod na. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pinikit ko ang mga mata ko. Kinakabahan ako ng todo at sinabi ko sa isip ko, Ito na siguro yung welcome party ng mga mumu. Pagkatapos ng 3 katok, may narinig akong naghuhugas ng pinggan sa may kusina. Parang tunog ng pinagpatong na pinggan at mga ingay ng kutsara at tinidor. Mas lalo akong kinabahan na halos tumayo na ang aking mga balahibo.
Pasalamat ko na lang at sobrang dilim at halos walang makita pero patuloy pa rin ang ingay sa kusina. Binalot ko ng kumot at pinikit ko ng todo ang aking mga mata. Hindi pa rin nawawala ang ingay sa kusina. Pagkatapos ay biglang minarinig naman ako na parang lumalakad papalapit sa amin. Gustuhin ko mang sumigaw. Naalala ko ang sinabi ni Lola na huwag pansinin kaya't wala akong nagawa kundi tumahimik na lang kahit hindi maalis ang aking kaba. Maya-maya pa, nawala na ang lumalakad at unti-unti rin tumahimik sa kusina. Noong halos wala na ang lahat na nagpaparamdam, ginising ko si JC at sinabi ko ng pabulong, JC, gising pare. May nagpaparamdam. Hindi ako makatulog. Nagising si JC pero saglit lang at sinabing, matulog ka na lang. Huwag na lang pansinin yun. Hindi nga ako makatulog. Pero hindi nakasagot si JC. Pinabayaan ko na lang si JC at binala kong matulog. Habang nakahiga, hindi matanggal sa isipan ko na may multo na gumagala sa bahay na iyon at nung sandali na parang inaantok na ako ay meron namang ingay. Tumahol bigla ang aso nila JC na parang may tinataboy na tao. Tapos bigla pang nag-alulong ang aso. Siguro pagtapos ng humigit sa 5 minutong alulong ay tumigil na ito at bumalik sa pagtatahol. Habang tumatahol ang aso, ako ay parang minarinig na tinig ng bata na parang nasa malayo na tinatawag si Lola. Lola, tao po. Lola, tao po. Ang naririnig ko na sinasabi ng bata. Nakakapagtaka naman na sa kaligitnaan ng gabi may kumakatok sa gate at hinahanap si Lola. Pagkatapos noon ay may sit-sit na naman akong narinig. Tumigil na ang mga aso at ang tumatawag kay Lola. Pero hindi pa rin mawala ang naririnig kong sit-sit. Lalo akong kinabahan, nanlamig ang mga kamay ko na pakiramdam ko ay nasa paanan ko lang ang sumisit-sit. Pakiramdam ko pinaglalaroan ako ng mga multo. Pero bakit ako? Maya-maya pa, nawala yung sit-sit. Biglang tumunog ang doorknob na parang may taong pinipilit itong buksan. Parang gustong sirain ng doorknob. Patuloy ang ingay ng doorknob kung kaya pumikit ako lalo at dinaan ko na lamang sa panalangin ang takot at kaba na nararamdaman ko. Nananalangin ako na sana ay tumigil na ang mga multo at ako'y patulugin na nila. Pagtapos kong manalangin, ang mga ingay sa doorknob ay mistulang nawala. Ang aking pakiramdam ay gumaan at maya-maya pa ng konti nakatulog na ako nang hindi ko namalayan. Kinaumagahan, gumising kaming lahat ng maaga, nagkape at kumain ng almusal. Habang kumakain ay nabanggit ni JC, Nick, bakit mo akong ginigising kagabi? May nagpaparamdam ba? Sabay ngiti. Hindi ko na lang sinabi na meron tapos biglang sumingid si Karina at sabing, meron akong narinig na bata sa labas ng bahay kagabi. Tinatawag si Lola at tumatahol yung aso. Ako ay nabigla na hindi lang pala ako nakapansin sa mga ingay na iyon. Hindi ko na dinagdagan ang kwento ni Karina at baka ako pa ang hindi makatulog. Pero ang karanasan ko na iyon ay hindi ko malilimutan. Nag-impake na agad kami ng gamit. Umuwi kami ng mga 10 ng umaga. Habang naglalakad patungo sa sakayan ng bus, pabirong sabi ni JC, sino ang nakaramdam ng welcome party ng mga multo sa bahay? Walang umimik at lahat kami ay sumakay na lang sa bus pa uwi. At doon nagtatapos ang kakaiba at nakakatakot na welcome party na naranasan ko sa bahay nila JC. At sana sa susunod na pumunta ako doon, wala nang welcome party. Sana.